Ang nagpagawa pala niyan ay sina Apo Lakay. Hindi naman pala East Avenue ang pangalan niyan. Pinalitan lang yan nung nawala na si Apo Lakay. Eh, bagong lipunan pala yan, mga kaibigan eh. Bagong lipunan. Hindi naman pala East Avenue. So napakaraming na mga pinalitan, mga kaibigan. Di ba nakakwento ko nga sa inyo, pati nga yung paaralan namin, yung high school na paaralan namin, pinalitan din eh. Ang nagpagawa nun ay si FL, Imelda Romualdez Marcos. Ipinangalan niya sa kanyang tatay, Don Vicente Orestes Romualdez High School and Integrated High School. Yun po ang original na pangalan na Don Vicente Orestes Romualdez Romualdez Integrated High School. Pero nung nawala na sina Apo Lakay, iba na yung pangalan. Tinanggal na yung pangalan ng tatay ni FL Imelda Marcos at pinalitan ng ibang pangalan ng crony ni Cory Aquino. So, ganun po yung nangyari, no? Pinapalitan nila. At magugulat ka na lang, bakit meron na dito Corazon Aquino Elementary School? Magugulat ka na lang. Kasi pinapalitan yung mga pangalan, mga kaibigan, no? Na hindi naman dati Corazon P. Aquino Elementary, hindi naman dati Corazon Aquino Elementary School, tapos biglang pagtingin mo, Corazon Aquino Elementary School. So, magugulat ka na lang, pinalitan na ang pangalan, no? So, yung mga kaibigan, no, real talk lang tayo dito, no? Pulong, malakas sana Pilipinas kung di nawala si Apo Lakay. Tama ka dyan, no? Correct ka dyan, Pulong, no? Malakas talaga sana ang Pilipinas kung hindi siya nawala. Kasi sa totoo lang mga kaibigan na, aalis din naman si Apo Lakay. Hindi naman siya kailangan ipatapon sa ibang bansa. Aalis din naman siya eh. At saka si Apo Lakay po ay naniniwala sa demokrasya, no? At election. In fact, mga kaibigan, sa kanyang panahon, ang dami ng nagdaang eleksyon. Naniniwala siya sa eleksyon. Kaya nga lang, talagang nananalo siya. Siya talaga ang nananalo. Siya talaga ang pinipili ng mga Pilipino. Kasi siya talaga ang gusto. No? Naalala ko nga nun, mga kaibigan, pati nga pamilya namin. Marcos talaga. Yung nanay ko, yung tatay ko. Siya din yung binoboto. Kaya siya ang nananalo. Hindi naman niya minamanipulate yung mga botohan, kundi talagang siya ay nananalo dahil siya talaga ang binoboto ng tao. So, kung sana, hinayaan na lang nila na matapos ni Apo Lakay yung termino niya, alis din naman yun eh. Hindi naman yun magtatagal. Lalong-lalo na sick na pala siya noon, di ba? May sakit na pala siya noon. Hindi naman yan aalis ng, kumbaga, hindi naman yan isisemento niya yung sarili niya doon sa Malacanang. Hindi naman ganun eh, no? Aalis din yan, lalo na may sakit na talaga siya nung mga panahon na yun, no? So, anong nangyari? Anong epekto, mga kaibigan, sa ginawa ng mga tao, no? Sa EDSA. Ano ang epekto? Ito, nagkawindang-windang. Tignan nyo, ha? Magkano ang budget ni Apo Lakay? Wala pang 500 billion ang budget ni Apo Lakay. Wala pang 500 billion. Kita nyo, 20 years yan, 20 years, wala pang 500 billion. Ang dami-daming proyekto. Merong 20 power plants, merong mga dams, merong mga bridges, hundreds of universities, schools, napakadami, no? Hindi lang hundreds, umabot na lang sa 1,000, mga kaibigan, no? Ang daming mga flood control projects, ang daming mga housing units, mga bliss, ang dami, mga kaibigan, na kung ano-anong mga proyekto, flood control, etc., etc. So mga kaibigan, kita natin, no, sa 20 years niya, wala pang 500 billion. Nasa 486 something billion lang yan, mga kaibigan. Hindi pa siya umeksakto ng 500 billion. Pero nung si Cory Aquino na ang umupo, dalawa, no? 2 trillion. Pag upo ni Cory Aquino, 2 trillion ang budget. Tingnan mo yung pagkakaiba. President Marcos, 20 years, wala pang 500 billion ang budget. Cory Aquino, ilang taon lang. Cory Aquino, 6 years lang, pero 2 trillion na. 2 trillion na ang budget. So doon mo makikita guys kung napanood nyo yung sinabi ni Percy Lapid na naman, no? Si Percy Lapid.
Merong video si Percy Lapid na sinasabi niya na na-share ko dati yun sa TikTok sinasabi niya na bakit daw sasabihin ng mga tao na nagnakaw si President Marcos Sr. na kung titingnan mo daw, kung kukwentahin mo daw sa sobrang dami ng mga nagawa ni Apo Lakay, magtataka ka daw paano niya nagawa yun. Samantalang ang budget niya ay wala pang eksaktong 500 billion. Paano siya nakagawa ng mga ganong klaseng proyekto? Kaya ang sabi ni Percy Lapid, malamang sa malamang ang ginamit daw ni Apo Lakay ay ang kanyang sariling pera. Panood niyo yun? Hanapin ko yung video na yun, mga kaibigan. Hanapin ko yung video na yun, na sinasabi yan ni Percy Lapid na malamang sa malamang ang ginamit daw ni Apo Lakay ay ang sarili niyang pera. Kasi napaka-imposible daw, ang sabi ni Percy Lapid, napaka-imposible daw na matugunan niya lahat ng ganong karaming proyekto. Pagkatapos, ang budget niya, ayon doon sa data na kung saan nakalagay yung mga budget ng mga presidente ang budget niya wala pang hindi pa eksaktong 500 billion. Paano niya nagawa? Nakapagpagawa ng power plant, nakapagpagawa ng 20 power plants, no? Kasama na iba pa yung nuclear power plant. Nakapagpagawa ng mga dams, nakakapagpagawa ng mga electrification, no, sa iba-ibang mga lugar, sa mga provinces. O si President Marcos din ang nag-initiate niyan, electrification sa mga bukid, sa mga bundok, yung pagpapatubig, yung pagpapagawa ng mga tulay, pag-build ng mga magagandang mga kalsada. My God, no? So, pagpapatayo ng mga specialty hospitals, pagpapagawa ng mga buildings, katulad ng PICC, na hanggang ngayon ay talaga namang i-enjoy ng mga Pilipino. Diyan, kapag merong mga graduation, kapag merong mga O-taking, andyan yung canvassing sa COMELEC, andyan yung mga iba-ibang mga events, mga international events. Lahat, mga kaibigan, talagang gamit na gamit ang lahat ng mga pinagawa ni Apo Lakay. So, kung titingnan natin, paano niya nagawa ang lahat ng yun sa budget niya na hindi pa umeksakto ng 500 billion, 20 years yun. 20 years. Take note, 20 years. Paano niya nagawa yun? Kaya sinasabi ni Percy Lapid, mukhang ang ginamit daw ni Apo Lakay ay kanyang sariling pera. Hanapin ko yung video na yan, na i-post ko yan sa aking TikTok. No? Mukhang sariling pera daw ni Apo Lakay ang ginamit niya. Kasi kung titingnan natin, hindi daw siya makakapagpatayo ng ganyan karaming mga proyekto. Ang titibay pa. 20 years yan wala pang eksaktong 500 billion. Samantalang ngayon, pag alis niya, Cory Aquino, 2 trillion, 2 trillion ang budget, Cory Aquino. 6 na taon lang. Si President Marcos Sr., 20 years. Paano mo yun i-reconcile? Saan nga ba niya kinuha yung pera na pinagawa niya ng mga proyekto? Anong masasabi niyo doon? Anong masasabi niyo? Bakit nakapagawa siya ng ganung karaming proyekto na ang budget niya ay wala pang 500 billion. Nasa 400 something lang ang budget niya, wala pang 500 billion. O sige nga, sagot kayo. Sa tingin nyo, paano niya nagawa yun? Sa tingin ko, mga kaibigan, pera nga niya. Sariling pera niya ang ginamit niya para makakapagawa siya ng napakaraming proyekto sa Pilipinas. Kaya nga nakakatawa itong mga tao na nagsasabi na, ay magnanakaw. Tingnan nyo yung mga nagsasabing magnanakaw. Anong nangyari sa kanila? Diba? So, hindi na natin kasi, kumbaga, wala na sila 6 feet below the ground na, no? So, tingnan nyo yung nangyayari after President Marcos Sr. Nagkawindang-windang ang Pilipinas. Yung dati na nangunguna tayo sa ganitong klaseng larangan, katulad ng edukasyon, nung nawala si President Marcos, anong nangyari sa Pilipinas? Nung dati, nung andyan pa si President Marcos, hindi naman tayo binubuli ng China. After President Marcos, panahon ni Cory Aquino, nagkaroon ng courage ang China para umpisahan tayong ibuli. Diba?
Sa panahon ni President Marcos, hindi tayo ganyan, hindi tayo binubuli ng China. At sa panahon din ni President Marcos, hindi tayo, mga kaibigan, no? Nakita mo yung mga bansa na kung saan nag-import tayo ng mga bigas. Anong sinasabi ng Vietnam, ng Thailand? Dati, kayo ang nagtuturo sa amin kung paano magpa-grow ng rice. Dati, kayo ang ganito, bakit ngayon? O kayo na ang nag-aangkat sa amin. Diba? Kasi dati nga naman, sila yung pumupunta sa bansa natin para mag-aral dito. Sila yung nag-aaral dito, dyan sa Iri, Los Baños, no? Para pag-aralan kung paano mag-grow ng rice. At sila rin ang nag-aangkat sa atin ng bigas. Pero after President Marcos Sr., anong nangyari? Wala na. Pinabayaan ang agriculture. Angkat-angkat na lang. Import-import na lang tayo. Wala na, pinabayaan ang agriculture. Walang nangyari. So, anong nangyari sa Pilipinas? Umasa na lang tayo sa pag-i-import. Mabuti na lang, at mabuti na lang, Marcos na ulit ang presidente ng Pilipinas. At ngayong Marcos na ulit ang presidente ng Pilipinas, inayos na naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang agrikultura. At kita nyo, umaayos na naman ang agrikultura natin, kaya nga nakakapagbenta na ng 20 pesos na bigas. At alam nyo ba, ang dami ng harvest natin, ang dami nating bigas. Dahil yan sa ating napakatalinong Pangulo, President Marcos Jr. Dahil alam niya kung ano ang dapat gawin, kung paano ayusin ang sistema ng agriculture. Ngayon mga kaibigan, na-realize ko na kung bakit pinagpilitan niya noon ang sarili niya na maging secretary ng agriculture. Kasi ito pala yung gusto niyang gawin. Gusto pala niya na talaga na maging secretary of agriculture siya dahil gusto niya talagang ayusin ang agriculture natin. Kita mo, anong ginawa ng presidente natin? Nagpagawa siya ng batas, no? Sa mga mambabatas natin, sa Congress, sa Senado, nagpagawa siya ng batas. Ang sabi niya, gumawa kayo ng batas na buburahin ang lahat ng mga utang ng mga magsasaka. At nung nagawa na, ipinasa sa kanya, pinirmahan niya, binura ang lahat ng pagkakautang ng mga magsasaka. Yan yung first step, mga kaibigan. Bakit importante na burahin ang utang ng mga magsasaka? Alam niyo ba na ang mga magsasaka natin, problema nila yung kanilang utang na nagpatong-patong na pati mga penalty, pati yung mga kung ano-ano ng mga pinatong-patong, no? May mga, dati nga mga kaibigan, no, nung pumupunta kami doon sa pagpamimigay ng Pangulo natin, no, ng mga CLOA, alam niyo ba nakakapag-interview kami ng mga senior citizen, mga ang tatanda na. Tuwang-tuwa sila kasi meron na daw silang titulo ng lupa. At tuwang-tuwa sila dahil nakuha nila yung kanilang CLOA, yung kanilang certification na nagsasabi doon na pinatawad na, pardon na ang lahat ng kanilang mga pagkakautang. Binura na ang lahat ng kanilang pagkakautang. Alam niyo ba, may magsasaka doon, ang sabi, ang utang niya, umabot ng 1.5 million. At sumasakit daw ang ulo niya kasi ang tagal na daw, dekada na, 1.5 million umabot ang utang niya. Hindi daw niya alam kung paano bayaran. At tuwing siya daw ay nag-harvest, nag-aalat siya ng pera, nag-iipon siya ng pera para doon sa pambayad. So, every time na mag-harvest, iniisip niya, kailangan ito may pambayad. Sumasakit na daw ang ulo nila at hindi sila makapag-focus sa kanilang pagtatanim. At minsan, imbis na yung pera na kanilang ipambayad doon sa utang nila, sa mga penalty ng patong-patong na, dapat daw ay ipambili na lang nila ng mga pangailangan. Hindi nangyayari. Kaya hirap na hirap ang buhay ng mga magsasaka natin. Nung wala pa ang Pangulong Marcos Jr. Pero nung dumating ang Pangulong Marcos Jr., pinabura niya ang lahat ng utang. Wala nang utang ang mga magsasaka. Lahat ng mga magsasaka. Wala na silang utang. At ito pa ha, ang maganda pa nito, mga kaibigan. Ngayon lang nila nakuha ang kanilang titulo ng lupa. Kita niyo yung mga interview, mga kaibigan, no, ng mga magsasaka. Ang tatanda na, tuwang-tuwa. Ano sabi? Hindi namin ina-expect na makahawakan pa namin ang titulo. Hindi daw nila ina-expect na makahawakan pa nila ang kanilang mga titulo, na mapapasa kanila ang lupa na kanilang sinasaka. Napakatagal na daw nilang iniintay, ilang dekada na, ilang presidente na ang nagdaan, hindi daw nagawa. Pero ang Pangulo natin, Ferdinand Marcos Jr., siya lang ang nakagawa niyan.
Siya lang ang Pangulo natin, President Marcos Jr., siya lang ang nakagawa nito. Kaya umaayos na mga kaibigan, umaayos na ang ating agrikultura. At yan, nagkakaroon na tayo ng 20 pesos na bigas na pinagtatawanan pa ni Sara Duterte. At nilalait-lait pa niya ang ating Pangulo na hindi naman daw magiging totoo ang 20 pesos na bigas, na nagsisinungaling daw ang ating Pangulo, para lang daw nagsisinungaling daw, hindi naman daw magagawa ang 20 pesos na bigas. Ikaw, hindi mo kayang gawin kasi wala kang alam sa pagpapatakbo ng agriculture. Ibahin mo ang isang Marcos. Dahil ang Marcos, malapit talaga sa kanilang puso ang agriculture mula noon sa panahon pa ni Apo Lakay. At ang isang Marcos, matalino, ekonomista, kahit hindi lawyer ang ating Pangulo, pero napakatalino. At kita mo naman, bata pa lang yan, sinasama na yan ni Apo Lakay sa mga travel niya sa ibang bansa, sa kanyang mga working visits, sa kanyang mga state visit, isinasama na yan. Pati ni FL Imelda Romualdez Marcos, isinasama na yan sa iba-ibang bansa kapag meron siyang mga working visit. Kapag siya ay pinapadala as ambassador, no? Kapag hindi nakakapunta si Apo Lakay, si PBBM minsan ang pinapapunta. At may mga picture si PBBM, no? Na pumupunta siya sa ibang bansa, siya ang nagiging ambassador. Bata pa siya noon, mga kaibigan. Ang dami ng experience ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang dami na niyang experience. Kaya nga nakakatawa na ang isang Sara Duterte lang ang hahamak sa kanya. Isang Sara Duterte lang na walang alam, na bugok at saka may sayad sa utak. Yun lang, at yung babae lang na ito ang hahamak sa ating Pangulo na mula ng pagkabata ay talaga namang sinanay na ng kanyang ama kung paano mamahala, kung paano maging presidente. Pagkatapos sasabihin lang ng isang walang utak na mayroong sayad na si Sara Duterte na hindi daw marunong maging Pangulo, si PBBM. Di ba mga kaibigan? Talagang may sayad talaga sa utak, no? At eto mga kaibigan, gusto pa niya na magbigay ng advice. Anong ibibigay niyang advice? Sarili nga niya, hindi nga niya ma-advisean. Yung sarili nga niya, hindi niya mapagsabihan kung ano ang dapat gawin, magbibigay pa siya ng advice. Aba, wag na mapapariwara lang ang Marcos administration. Dahil siya mismo, hindi nga niya alam kung paano kumilos ng tama, kung paano magsalita ng tama, dahil siya ay isang lukaret at isang bugok. Bugok. Yun ang tawag sa kanya. Bugok. Wala siyang alam. Abogado, pero walang alam. Isang bugok. Travel ng travel. At, my God, saan na kinukuha yung pang-travel niya? My God, magkano ang pamasahe? Guys, magkano pamasahe yung pang-travel? My God! Wala siyang gagawin kundi mag-travel. Mag-o-organize pa siya ng mga pagkilos doon. At pera na naman ang kailangan dyan. Bakit ang dami niyang pera? The fact na nagbabayad pa sila ng lawyer ni Duterte. Guys, ang laki ng binabayad nila sa lawyer ni Duterte monthly. Paano nila kinukuha? Saan nila kinukuha yung pera? Tapos meron pa silang meron pa silang mga ibang gastusin. May pamilya din si Lucreng, di ba? Siyempre gagastos din yan sa mga anak niya. Guys, bakit tila ang pera para kay Lucreng ay tubig lang sa gripo? Overflowing ang pera na ginagastos ni Lucreng. Saan ang galing ang pera na ginagastos ni Lucreng? Bakit tila sumasahod lang siya sa faucet? Parang sumasahod lang siya ng tubig sa gripo. Saan niya kinukuha ang pera? My God, di ba? So, sabi ni Jasmine Iris, Sara tamad, hanggang salita lang, si Sara wala sa gawa. Tumpak, no? Tamad talaga siya. Hanggang salita lang talaga siya, no? Loteski pa daw, puro kuda si Sara. Correct, no? Puro talaga kuda si Sara, wala sa gawa, no? Hindi nga siya nagtatrabaho, puro lang siya, kuda. Magna Gandamra, siya lang ang presidente ang nakagawa sa pagtulong sa mga may hirap sa Pilipinas. Mabuhay ka, Pangulong Marcos. Tumpak, no? Kita niyo naman mga kaibigan kitang-kita natin Magmula nang si President Marcos ay naupo bilang Pangulo, hindi mo siya makikita na nagsisiting pretty sa Malacanang. Hindi mo siya makikita na
Nandun lang sa Malacanang, nakaupo, nagsisiesta, hindi mo siya makikita ganun. Guys, pag-upo ni President Marcos Jr., makikita mo, nagra-round sa iba